Kailangan mo sanayin ang sarili mo dito habang wala ako, okay? When I return, you must listen carefully to everything I say. Nanigas ang likod ni Camille matapos niyang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ayaw mo ba? Naniningkit ang mga matang tanong ni Elias sa babae. Dahil sa takot na muling magalit ang lalaki, ay napipilitan lang siyang sumagot. Hindi naman. Nang makita ni Elias ang ekspresyon sa mukha ng babae, ay napangiti siya na lalong nagpalutang sa angking kagapuhan nito. Nag-usap na tayo na kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwan. Paalala pa niya sa walang inik na babae. Kung hindi ko alam kung anong magagawa ko sa'yo sa oras na mawala ka. Oo, naintindihan ko. Good girl. Kinabukasan pagising ni Camille ay napag-alaman niya mula kay May na madaling araw pa nakaalis si Elias nang sumilip siya sa labas ng pinto ng residence kung saan siya pansamantalang tumutuloy. Nakita niyang bago na ang mga guards na nagbabantay. Bagaman apat pa rin ang mga security guard na nagbabantay, malalaking tao naman ang mga ito at mukhang mabalasik. Muling nagbalik si Camille sa kanyang kwarto. Nabagsak ang balikat at hindi alam ang gagawin. Sobra na siyang nangangayayat sa matinding depression at walang maayos na tulog. Mabuti na lang ay matatag ang kanyang isipan. Kung hindi baka nabaliw na siya sa lugar na yon. Naisip niya sa oras na makabalik si Elias ay hindi na siya makakaiwas sa gusto nitong mangyari. Kaya habang wala pang lalaki ay kailangan niyang makaisip ng paraan kung paano makakatakas sa lugar na yon. Kinatanghalian, nakita ni Camille na nagsasampay ng mga nilabhang damit si May sa likod bahay at nagkabit ng sampayan sa pader para pagsabitan ng mga comforter. Habang pinapanood si May, masusing pinagmasdan ni Camille kung gaano kataas ang pader at maging ang pagitan ng electric fence sa pader. Isang idea ang pumasok sa isipan ni Camille. Hindi niya alam kung tamang kanyang gagawin pero desperado na siya. Kailangan niya makatakas bago makabalik sa Elias. Nang makabalik sa kwarto, magdamag na hindi nakatulog si Camille at nag-iisip lang. Hanggang sa isang pasyang nabuo ni Camille. Bago mag-alas 6 na umaga, mabilis na bumangon si Camille at nagbihis. Matapos noon ay dahan-dahan siyang sumilip sa pinto upang tingnan kung wala na doon ang mga bantay. Alam niya kasing pagdating ng 6 ng umaga ay pansamantalang umaalis ang mga guards sa pwesto para makipagpalitan ng shift sa mga kasamahan. Nang makumpirmang wala na nga ang mga bantay ay mabilis na tumalilis si Camille patungo sa likod bahay. Mabuti na lang ay maaga pa yon kaya wala pang ganong taong gising na mga oras na yon. Nang makarating doon ay luminga-linga muna siya bago tuluyang inakyat ang pader na may 2 tao ang taas. Napakataas nun at imposibleng maakyat ng payat at maliit na katawan ni Camille. Ngunit marahil dahil sa pagiging desperada at kagustuhang makaalis na sa kasuklam-suklam na lugar na yon, himalang naakyat ni Camille ang pader. Yun nga lang, puro galos ang kanyang katawan at halos matuklap ng kuko niya sa paulit-ulit na pag-akyat sa napakataas na pader. Nang makarating sa pinakatuktok ng pader ay pawis na pawis si Camille at nanginginig ang mga tuhod. Pero kailangan niya magdoble ingat dahil sunod niyang kailangan lusutan ay ang electric fence na nasa pagitan ng pader. Kailangan niyang makalusot doon nang hindi sumasayad ang katawan kung hindi ba kayo nang ikakamatay niya kapag nagkataon. Sa unang subok ay halos atakihin sa puso si Camille nang ilabas niyang kanyang kamay sa electric fence. Sumunod ay ang ulo naman niyang nilusot para makita kung anong babagsak kanya. Doon na pagtanto ni Camille na mataas palang talahib ang naghihintay sa kanya sa pagbagsak. Napalunok si Camille at mas nilakasan ng loob. At maya-maya pa'y pikit matang nilusot ni Camille ang kanyang katawan nang maingat at dahan-dahan. Laking pasalamat niya dahil maliit lang ang kanyang katawan kaya naging akma ang espasyo na yon para makalusot siya. Nang sa wakas ang matagumpay na nakalusot si Camille sa electric fence ay marahan niya inihulog ang sarili sa masukal na talahiban. Dahil mataas ang pader ay nakaramdam ng pananakit ng katawan si Camille nang bumagsak sa mabatong lupa. Pero sa halip na indahin, lakad-takbong tinawid ni Camille ang mataas na talahiban dahil alam niya sa mga sandaling iyon
ay maaaring nalaman na ng mga guard na wala na siya sa kanyang kwarto. Kahit maganda sugat-sugat ang mukha at katawan sa matalas na talahib na humihiwa sa kanya ay hindi yun pinansin ni Camille. Sa halip mas binilisan niyang pagtakbo patungo sa kalsada upang magpunta sa commercial area sa tintukin ni May. Doon siya hihingi ng tulong papunta sa Philippine Embassy para makahingi ng tulong pauwi, ngunit sa pagkakataong iyon, isang itim na sasakyan na mula sa institute ang dumaan sa kalsada kung saan patungo si Camille. Sa takot niyang makita siya ay bigla siyang nagkubli sa mataas na talahiban. Nang lumampas ang sasakyang iyon ay nakahinga ng maluwag si Camille. Muli siyang tumayo at lumabas sa pinagtataguan. Subalit hindi pa man niya nararating ang kalsada, ay isa na namang itim na SUV ang namata ni Camille na paparating. Sa takot ni Camille ay muli siyang nagtago sa mataas na damo. Nang huminto ang sasakyan sa 100 metro mula sa kinaroroonan ni Camille, ay huminto at bumaba ang bintana upang magtapon ng upos ng sigarilyo. At halos mapugtong hininga ni Camille na makita ko sinong lalaking yon. Ang taong matagal na niyang hinihintay na iligtas siya. Ang taong gabi-gabi niyang pinapanalangin na sana'y hanapin siya. Ang nag-iisang tao na minahal niya ng palihim. Si Sergio Reynoso. Sumikdo ang dibdib ni Camille at kaagad ang labo ang kanyang mga mata. Sa luhang naglandas sa kanyang pisngi. Sa wakas, dumating na rin ang lalaking kay tagal niyang hinintay. Sa wakas, makakatakas na siya sa impyernong lugar na yon. Sa wakas, makakauwi na siya. Hindi na nag-isip pa si Camille at mabilis na tumakbo palabas ng pinagtataguan. Seryo, nandito ako, tulong! Hinihingal na sigaw ni Camille habang mabilis na tumatakbo patungo sa direksyon ng sasakyan. Seryo, tulungan mo ko! Umiiyak na pagtawag pa niya. Subalit lalaki ang mga mata ni Camille na makitang muling magsara ang bintana ng kotse nito at umandar pa alis. Hindi nawalan ng pag-asa si Camille. Si Sergio ang tanging pag-asa niya kaya bagamat halos malagutan ng hiningi mas bilisan niyang pagtakbo. Sergio, tulong! Nandito ako, Sergio! Wag mo kong iwan! Sigaw ni Camille habang humahangos. Naghalo ng pawis, luha at sipon ni Camille ng mga oras na yon pero wala siyang pakialam. Maya may isang gray na van ang huminto sa harapan ni Camille, dahilan para mahinto siya at mapaatras. Lumabas doon ang dalawang lalaki at mabilis pa sa hangin siyang sinakay sa van. Sa pagkakataong iyon, tuluyan ang nawala sa paningin ng sasakyang kinalululanan ni Sergio. Humahagulhol ng iyak si Camille sa loob ng van, habang masamang masama ang loob. Hindi na siya nakita ni Sergio. Hindi na siya nito napansin, o baka naman galit pa rin to sa kanya kaya hindi siya nito pinansin. Pero bakit nasa China ito ng mga sandaling iyon? Yun ang mga katanungang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Camille habang tahimik na lumuluha. May kalahating oras ang tumigil ng sasakyan nang kinalulunanan ni Camille sa isang madilim na basement ng isang abandonadong gusali. Basta na lang siyang inihagi sa sahig ng mga lalaking may hawak sa kanya na para bang isang basura. At dahil habang nasa biyahe tinali ng mga tong kamay at paa niya, saka nilagyan ng duct tape ang bibig kaya hindi na siya makasigaw pa. Maya-maya bumukas ang ilaw at nanlalaki ang mga mata ni Camille nang makita ko sinong taong papalapit sa kanya. Habang malapad ang pagkakangiti, tinanggal nito ang duct tape sa kanyang bibig dahilan para makapagsalita. Ikaw, ano kailangan mo sa akin? What did you do to Art to make him go crazy for you like that? Tanong ni Violet habang hinawakan siya sa baba at nagtama ang kanilang mga paningin. Pilit ikinalma ni Camille ang sarili kahit pa takot na takot siya ng mga sandaling yon, saka matamang tumiti kay Violet. Subukan mo kong galawin, mananagot ka kay Elias, pagbabanta ni Camille sa babae. Sa halip na matakot ay mahinang natawa si Violet. Little kitten, ikaw ang tumakas mag-isa. Ano naman ang kinalaman ko? Kaagad namang napagtanto ni Camille ang isang bagay sa oras na yon. Sinuhulan mo si May? Hindi ka naman pala ganong katanga, sa halip ay sagot ni Violet. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Camille dahil sa nalaman, kaya pala hindi ganong kahigpit ang mga bantay ng oras na yon. Lumalabas na hinayaan siya ng mga itong makatakas para may dahilan ng mga itong patayin siya. Bakit mo ginagawa to? Anong kailangan mo sa akin? Ngumisi si Violet sa kamarahang hinaplos ang mahaba niyang buhok. Gusto ko mawala ka na habang buhay para wala na akong kaagaw kay Art.
Wala akong pakialam sa lalaking yon, sa halip ay sagot ni Camille. Kung gusto mo, sayong-sayo na siya. Basta hayaan mo lang akong makatakas. Promise, hindi na ako magpapakita sa kanya. Pangungumbinsi pa ni Camille sa babae. Umangat ang gilid ng mapupulang labi ni Violet sa sinabi niya ng babaeng bihag. Sa oras na pakawalan kita, hahanapin ka ni Art. Ani Violet habang marahang naglalakad pa ikot sa nakaupong babae. Do you know what we have a saying? To cut the grass, you have to remove the roots. At bago pa makasagot si Camille, sinenyasan na ni Violet ang dalawa niyang tauhan at sinabing, Take her to the hidden palace. Okay, ma'am. Takot na nagpalipat-lipat ng tingin si Camille sa mga ito sa kabahagyang napatras. Saan niyo ko dadalhin? Hindi na naituloy pa ni Camille ang sasabihin nang muling lagyan ng mga to ng tape ang bibig ni Camille at lagyan ng piring ang mga mata. Sa loob ng itim na SUV, masamang-masamang mukha ni Seryo ng mga sandaling yon. Nagtatagi sa mga bagang nito habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ilang stick na rin na sigarilyong naubos niya dahil sa matinding pag-iisip kung saan nandun ang babae. Mr. Reynoso, ayon sa mga tauhan natin sa loob ng institute, wala na si Miss Camille sa residence ni Elias Monsur. They said he might have been sold to another client. And where is it? Tiimbagang niyang tanong sa lalaki. Inisa-isa ko po ang mga possible client na pwedeng kumuha sa kanya, Mr. Reynoso. Make it as soon as possible. Napagalaman ni Seryo na si Elias ang may kagagawan ng peking pagkamatay ni Camille sa Pilipinas. Ngunit naman niya inihanda ang lahat para kidnapin si Camille palabas ng Pilipinas. Hindi pa rin ganong kakinis. Kaya naman agad niyang nalaman ng kalokohang si Elias Monsur, ang utak sa likod ng lahat. Alam na alam ni Seryo yung lugar na yon. Kapag nahanap na niya si Camille, mas magiging mapanganib ang buhay niya. Nanlumo na si Seryo sa pag-iisip tungkol sa dapat niyang gawin sa sandaling iyon. Mula sa maliit na kwarto, niligay si Camille sa mas malaki kung saan maraming kababaihan na halos kasing edad lang niya ang naroon. Baka sa mukha ng mga to ang takot, panik at pagtataka habang nililibot ang paningin sa malaking kwarto. Nang sumunod na sandali, pumasok ang lalaki may malalaking katawan sa kwartong yon. May dalang mga ton na mga kahon at bawat isa sa mga kababahihang naroon ay pilit pinainom ng isang hindi kilalang inumin. Pagkatapos, isa-isang kinukuhang mga kababaihang yon at dinadala sa kung saan. Isa si Camille sa hindi nakaiwas sa bagay na yon. Matapos niyang inumin ang likidong yon at pinigilan ng sariling masuka, ay hinila siya ng isang lalaki patungo sa kung saan. Nagpupumigla siya subalit dahil halos doble niya, ang laki na lalaki nagmistula siyang maliit na kuting na nakikipagbuno sa isang tigre. Bitawan mo ko! San mo ko dadalhin? Hayop ka! Pagpupumiglas ni Camille at pinagsusuntok ang lalaki. Pero nanatili lang itong hila-hila siya na para bang isang manipis na papel. Habang nasa daan, bawat kwartong madadaanan ni Camille ay naulinagan niya nakakadurog pusong sigaw ng mga kababaihan. At alam niyang sa mga oras na yun ay kabilang na rin siya sa mga babaeng yun. Namumutla ang mukha ni Camille at habang tinatahak ang daan patungo sa kung saan, nagumpisa na rin tumulong kanyang luha ng mga sandaling yon dahil napagtanto niyang wala na siyang kawala. Hindi na siya makakatakas pa sa pagkakataong iyon at doon na siya mamamatay. Mayamang isang kwarto ang bumukas at lumabas doon na isang lalaking mataba. I don't like this woman. She doesn't want to play with me. Anang Chinese sabay hila sa isang babae na walang saplot at puno ng pasa at sugat ang buong katawan. Senyales na tinorture to. Nang makita si Camille ng matabang lalaki, nagliwanag ang mga mata nito sabay sabing, I want her. Turo nito sa kanya. Ayaw ko! Pagpupumiglas ni Camille at baka sa mukhang matinding takot. Pero marasyang hinila ng demonyong lalaki papasok sa loob ng kwarto. Habang nagpupumiglas ay kinagat ni Camille ang braso ng lalaki dahilan para mabitawan siya nito. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Camille. Walang lingon-lingon siyang tumakbo palayo sa lalaki. Wala siyang pakialam kung hinahabol man siya ng mga ito. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo kahit na napakaraming bantay nang nakasunod sa kanya. Hindi siya pinanghinaan ng loob dahil mas matamising niya pa na mamatay ng lumalaban kaysa naman mamatay na binababoy. Tumakbo rin ang tumakbo si Camille hanggang sa may bantay na rin ang sumulpot sa kanyang harapan. Dahil sa na-corner na siya, walang nagawa si Camille kung hindi pumasok sa isa sa mga kwarto.
Subalit sa kasamaang palad ay nakalakyuan. Naubusan na ng pag-asa si Camille, lalo pat papalapit ng mga humahabol sa kanya. Nagsalo na rin ang kanyang luha, sipon at pawis ng mga sandaling yon, habang isa-isang pinipihit ang doorknob ng bawat pinto. Hanggang sa isang pintong biglang bumukas kahit hindi pa pinipihit ni Camille ang seradura. Saka mabilis siyang hinila papasok sa kwarto na kung sino. "Bitawan mo ako!" Hindi na naituloy pa ni Camille ang pagsigaw dahil tinakpan na nitong kanyang bibig sabay-sabing, "Shut up! Do you want to die?" Nalalaki ang mga mata ni Camille habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya. Bagamat medyo madilim, hindi siya maaring magkamali. Ang boses nito, ang amoy, at ang pagiging arugante nito'y kilalang-kilala niya. Ang lalaki matagal na niyang hinihintay. Si Sergio Reynoso. Muling ipinikit ni Camille ang kanyang mga mata at muling nagdilat. Sa takot na baka nananaginip lang siya o nag-hallucinate. Subalit nang muli siyang magdilat, nagsalubong niya malalim nitong titig na parabang tumatagos sa kaibuturan niya. Otomatikong nanlabo ang mga mata ni Camille nang isa-isang tumulong kanyang luha. Hindi pa man nakakasagot si Camille ay nagulat siya nang punitin ng lalaking damit niya, dahilan para lumitaw ang maputit makinis niyang balikat. Anong ginagawa mo?" Naguguluhang tanong ni Camille. Ang mga sumunod na segundo'y namalayan na lang ni Camille na kinabig siya ni Sergio sa kanyang bewang at inihiga sa malambot na kama. Matapos ay nilapit nitong labi sa kanyang tenga at bumulong na mapang-akit na tono. "Umungol ka," utos ni Sergio sa babae. Nang mga sandaling iyon, tila bang naapektuhan ang buong pagkatao ni Camille. Nakatitig lang siya kay Sergio ng mga sandaling iyon at hindi magawang kumurap sa takot na baka panaginip lang ang lahat. Samantalang si Sergio naman ay pinagmamasdan ng babaeng nakatulala sa kanya. Lihim siyang napailing sa kanyang puso. She was so stupid that he wasn't surprised that she was sold just like that. "Umungol ka," utos ni Sergio sa babae sa kamarahang pinisilang balingkinitan nitong bewang. "Bakit?" Sa wakas tanong ni Camille. Bumalik na siya sa wisyo at nandilat ang mga mata nang tuluyan niyang maintindihan ang gustong mangyari ni Sergio. At dahil nakadagan sa ibabaw niyang lalaki at magkadikit ang katawan nila, kaya nakaramdam siya na kakaibang init. Pulang-pulang kanyang mukha at nakapakapit siya na mahigpit sa bedsheet habang nakatingin kay Sergio. "Bakit naman kailangan kong umungol?" Muli siyang nagtanong. "If you don't want to die." Sagot naman ni Sergio, saka mabilis na hinubad ang suot na damit at pantalon sa hinilang makapal na comforter upang ibalot sa kanilang mga katawan. Ilang sandali pa'y narinig ni Camille ng katabi nilang kwarto naman ang binulabog ng mga bantay. Inisa-isa ng mga kwarto sa buong gusali upang hanapin siya. Doon lubusang naintindihan ni Camille ang gustong mangyari ng lalaki. Nang marinig ni Camille ng pinto ng kwarto kung saan sila nandun, ang binubuksan ay malakas siyang umungol. Pagpasok naman ng mga kalalakihan sa kwartong yon, ay narinig nilang halinghing na isang babaeng nakahiga sa kama at nakalantad ang makinis at maputing balikat, binti habang nakaibabaw ang isang. "Excuse me sir, have you seen a girl?" Tanong ng isa sa mga to sa wikang Mandarin. Malaking tao ito at may mabalasik na anyo. "No," matalimang tingin sagot ni Sergio sa mga to. "Get out!" The woman's face. Hindi na naituloy pa ng lalaking sasabihin na magagi si Sergio ng isang gold card sa harapan ng mga to. Nahintakutan ng mga kalalakihan nang makita ang card. Sa lugar na yun ay may dalawang sistema kung saan ang bawat customer ay kailangan magpamiyembro. Kung ikaw ay isang katamtamang negosyante lang at naghahanap ng pansamantalang aliw, ay isang black card ang ibibigay sa'yo. Kung ikaw naman ay mayamang negosyante at may impluensya, gold card ang ibibigay sa'yo bilang simbolo na miyembro ng lugar na yon. "Get out or I will kill you all!" Sigaw ni Sergio sa mga tong nalilisik ang mga mata. "Let's go, he's a VIP so it's dangerous if he gets angry." Anyaya naman ng isa sa mga to. "Sorry if we disturb you sir." Dagdag pa nito sa kamabilis na lumabas sa kwarto. Muling halinghing ni Camille na nagpakunot sa noo ni Sergio. Mabilis nang tinakpan ng palad ang bibig nito. "Is that what you learned in this place?" Galit na tanong ni Sergio. Hindi niya alam kung bakit parang kakaibang kinikilos ng babae. "Umalis ka sa ibabaw ko," saad naman ni Camille sa lalaki. Sa kamarahang itinulak ito. Pero dahil nangihina siya, ay hindi man lang ito natinag. Hindi rin maipaliwanag ni Camille kung bakit init na init siya ng mga oras na yon na para ba siyang sinisilaban. Naningkit ang mga mata ni Sergio. "You're not seducing me, are you?"
Naiyak naman na humarap si Camille sa lalaki. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Sobrang init ng kanyang katawan at gayon din ang kanyang muka. Nakagat niyang mapupulang mga labi sabay sabing, "Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko." Matiim na tinitigan ni Seryo ang babae. Nung una akala niya dahil lang sa ginawa niya kanina, kaya biglang nagbagong temperature ng katawan nito. Ngunit sa sandaling yon napagtanto niya na may mali sa babae. Inabot niya ang mapulang pisngi nito at marahang pinisil. "Anong pinainom nila sa'yo?" "Hindi ko alam." Tila wala sa sariling sagot ni Camille, saka pinulupot ang maliit na braso sa bewang ng lalaki. Wala itong kaalam-alam sa ginagawa na marahil ay dulot ng likidong pinainom dito. Palihim na bumuntong hininga si Seryo saka maingat na binuhat ang babae at dinala sa banyo. Dahil walang bathtub, inayos na lang ni Seryo yung cover ng toilet bowl at pinaba siya kadahan-dahang inupo doon ng babae. Binuksan niyang shower at tinuto kay Camille na walang imik ng mga oras na yon at nakayuko lang. May ilang minuto nang nakababad lang si Camille sa rumaragasang tubig sa shower pero hindi pa rin nabawasan ang init na nararamdaman niya sa katawan. Pakiramdam pa nga niya ay may maliit na langgam ang naglalakad sa buo niyang katawan. Habang pinagmamasdan naman ni Seryong nakayukong babae, ay alam niyang matinding drogang pinainom sa babae. Sa hula ni Seryo, isang malakas na uri ng drugs para pataasin ang sexual desire ng isang tao ang ipinainom sa babae. Dahil hindi alam ni Seryo kung anong pwedeng gawin para mabawasan ang epekto nun, inaisipan niyang tawagan si Victor pero nakailang ring na ang cellphone nito pero walang sumasagot. Naihilamos tuloy niyang palat sa kanyang mukha dahil sa inis. Pinatay ni Seryo yung shower dahil nag-aalala siyang baka magkasakit naman to kung mabababad sa tubig. Nanatiling walang imik si Camille kaya naman nilapitan siya ni Seryo at hinawakan to sa baba upang magtama ang kanilang mga paningin. Wala na siyang naisip na paraan at isang bagay lang pumapasok sa kanyang isipan. "Do you want me to help you?" Tanong ni Seryo sa namamaos na tinig habang nakatitig sa malamlam na mga mata ng babae. Sinalubong ni Camille ang tingin na yon ni Seryo. Na-miss niya ito ng sobra at ngayong nasa harapan niya ito ay para pa rin siyang nananaginip. Aaminin niya, hindi siya magpapaipokrita na bawat sulok ng kanyang katawan ay hinahanap ang mainit na haplos nito. Yakap at halik, pero alam niyang mali yon, maling-mali. Maling-mali dahil nakatakda na itong ikasal sa babaeng mahal nito. Ayaw niyang maging kabit, ayaw niyang makasira ng pamilya. "Ayaw ko, lumabas ka na, pakiusap," ani Camille sa kabinawiyang muka mula sa pagkakahawak nito. Ano kayang mangyayari ngayong nahanap na ni Seryo si Camille? Tuluyan na kayang makatakas si Camille sa mga kamay ni Elias? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.